Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Brother Jeffrey Orpalas ng CRC Chest, 13 Martires City, Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago tayo magsimula ay samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Ama namin sa langit, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito, ibigay mo pa, Panginoon, ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo, upang maintindihan at maunawaan namin ang katotohanan mula sa inyong mga salita. Tulungan mo kami na may sa buhay at may sa katuparan ng inyong mga turo para sa aming mga buhay. At patuloy kaming lumakad sa tamang landas at lumago pa ang aming pananampalataya. Gabayan mo, O Diyos, ang aming mga kaisipan at ang pag-aaral ng iyong mga salita. At gabayan din po kami ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat po ng aming dalangin ay nataas namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Ang devotion po natin ay may pamagat na The Unique Legacy of Moises. Sa umaga po ito ay basahin natin ang mensahe mula sa Deuteronomy 34 verse 10 to 12. Verse 10, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Verse 11, wala na ring nakagawa ng mga kababalagan tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng paraon at ng mga lingkod nito. Verse 12, walang ibang nakagawa ng mga kapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang mga talatang ito ay naglalarawan ng natatanging katayuan ni Moises bilang pinakadakilang propeta sa Israel na hindi pa nagkaroon ng katumbas sa kasaysayan. Si Moises ay natatangi dahil sa kanyang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa dami at uri ng mga himalang gawa na kanyang sinagawa, gaya ng pagpapalit ng tubig sa dugo, pagdating ng mga salot at paghati ng dagat na pula, na kung saan ay nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Siya rin ay natatangi sa kapangyarihan at otoridad na kanyang ginamit sa pamumuno sa bansang Israel. May mga pinunong mas dakila pa kay Moises sa Israel, mga lider na mas makapangyarihan, mga propeta at mga pari na mas nakatataas. Ngunit bago ang pagdating ni Jesucristo na Mesiyas, walang sino mang tao ang nakahawak ng lahat ng tungkuling ito ng kasing husay ni Moises. Ang mga aral na ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga na maging tapat sa Diyos, gawa ng mabubuting gawa, maging instrumento ng Diyos at maging huwaran sa ating mga komunidad. Pamamagitan ng pagsunod sa mga aral na ito, maaari tayong magbigay inspirasyon sa iba at magpakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa 1 Timoteo 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. At sinabi din sa Tito chapter 2 verse 10 to 11, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang buhay natin kay Kristo ay isang opportunity na mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa ating pagiging matapat at masunurin sa kautusan ng Diyos, na mag-iiwan ng legacy sa ating pamilya, kaibigan at komunidad na ating kinabibilangan. Kagaya ni Moises, isa siyang tao na humble, masunurin sa Diyos at maamong espiritu. Gusto ko din mag-iwan ng legacy bilang ama ng tahanan na laging may panahon sa paglilingkod sa Diyos, pamilya at sa mga kapatiran. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita at mensahe na katulad ni Moises na marapat lamang na magkaroon kami ng personal na ugnayan sa inyo, Panginoon, na kami maging tapat, gumawa ng mabuti at maging instrumento ng Diyos, maging huwaran at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa oras na ito ay tinatanggap namin ang iyong kagandahang loob na siyang nagdulot ng kaligtasan ng bawat isa sa amin. Muli, maraming salamat sa iyong awa at biyaya sa bawat oras ng aming buhay. Ito ang aming dalangin, ito'y tinataas namin sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ninyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 a.m. para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay sa salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga pamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ang salita ng Diyos. Muli, magandang umaga po and God bless us all.